Ano po ba yung meron sa Lifeline para sa mga existing dealers? Okay. So simulan po natin sa mga important notes. Ngayon po, dahil meron na tayong Lifeline Power Packs, lahat po na mai-invite natin, pwede na po sila mag-maximum of 20 accounts. Nadagdagan po ng apat. Kasi dati 16 lang, di ba? Ngayon po, 20 na. At pag bagong magdi-dealer po yan, wala po siyang kailangan na category. So kung gusto po niya, 20 na lifeline. Pwede rin po, 20 na standard o kaya 20 na titanium. Pwede pong ganon. Okay? So, basta total of 20. Kahit anong power pack ang gusto niya, pwede. Applicable rin po tong rule na to sa mga napiba na gustong bumalik. Baka meron kang kakilala, PIBA na, pero registered po siya after July 9, 2020. Pagka ganun po yung kanyang registration date, pero PIBA na, allowed rin po siyang kumuha ng up to 20 accounts or 20 power packs. Any power pack. Pwedeng lahat lifeline kung gusto niya. O, di, imagine, 5.4 million times 20. Sige nga, sino may calculator dyan? O, ganun po kalaki ang kita na pwede pong magkaroon. No? So, we can maximize our business up to 20 power packs. Ang tanong, paano yung existing dealers? O, ako, si Doc, si Upline Steven, existing dealers tayo, di ba? Siguro yung marami po ditong naiwan ngayon, existing dealers rin. And tayo po ay nakapag-register before July 9, 2020. O, ang rule naman po natin, pwede po tayo magdagdag ng apat na lifeline accounts or lifeline power packs. Kasi sa atin, naka-apply ang rule na apat-apat-apat. Ano yung apat-apat-apat-apat? Apat na standard, apat na P-solutions, apat na titanium, and apat na platinum. Ngayon, pwede po kayong magdagdag ng apat na lifeline power packs. Klaro po? Kaya ang total natin, 20 rin. 20 rin. Ang pinagkaiba lang, meron po tayong category na allowed. Apat per category. Klaro? Yung pangatlo po nating important to note is, kung ikaw existing dealer at marami po kayong standard accounts or kung ilan man, lahat po yan upgradable to Lifeline. Ang hindi po upgradable ay yung mga K-line, Platinum, and Titanium. Pero all other accounts, pwede pong ma-upgrade to become a Lifeline account. So anong gagawin po? Bibili lang po ng dalawang Lifeline product. Hindi kasama Cola Jelly. So ano yung kasama? Mighty Bird, Mighty Complete, and yung chewable, yung Fit and Go, kasama siya sa pag-upgrade. So yun lang po yung gagawin, mag-a-upgrade lang para po yung dati mong standard account na naging upgraded Lifeline, kumita rin sa Lifeline Marketing Plan. Pag hindi po kasi mag-upgrade, so ito po yung ating sales commission. Kasi may nagtanong sa akin ito, kaya dinagdag ko. Pag ako hindi nag-upgrade, existing ako, ang account ko ay titanium, ang account ko ay standard, pwede ba ako magbenta ng Lifeline Power Pack? Ang sagot po, yes. Any First Vita Plus dealer can already sell Lifeline Power Packs. You still get the 500 pesos. Clear? Okay. So, paano po mag-upgrade? Kailangan lang po na kumuha ng upgrade form. Pwede po sa product center, pwede po sa main office. No? I think yung ibang uplines, meron din po silang mga bakante na mga upgrade form. No? Mag-upgrade lang po kayo, sulat yun lang po yung dealer number nyo tsaka yung dealer name nyo. Okay, so ito po, ini-encourage ko talaga lahat ng standard dealers, mag-upgrade tayo. Kasi pag hindi po tayo mag-upgrade, at may mga bumili po ng Lifeline Power Pack sa A and B group natin, wala po tayong 2,500 doon. Ha? Magkaklaruhan tayo. Wala po kasi hindi naman po Lifeline account ang meron mo. Kaya walang 2,500, sayang ano. Mga apps, wala rin pong 1,500 ha. Kasi may nagtanong sa akin, apps, di bale, di ako mag-upgrade kasi may 1,500 naman ako pag may mga pumasok na mga Lifeline Power Packs. Sabi ko, hindi. Wala ring 1,500. Wala rin pong 2,500. So parang walang nangyari, walang nadagdag sa income mo.
Kaya ako po, nag-encourage po talaga ako na sana po lahat ng tao mag-upgrade. Kasi pag nag-upgrade po tayo, 'di ba, bibilhan mo lang naman yan ng 2 boxes, no? So, lahat ng mabebentang lifeline power packs ng downlines mo, ng mga leaders mo, meron ka na po diyan 25, 25, 25. O 'di ba? Lalo na po sa mga malalaki na ang grupo. Meron talaga diyan sa baba mo na magbebenta ng lifeline eh. Maganda ang product, maraming interesado, no? So sayang naman kung hindi mo ma-maximize yung income. Okay, at least ito, dagdag na to, klarong dagdag. Kasi kumikita ka naman na sa 1515, di ba? O ito, klarong dagdag, magkakaroon ka pa ng 2525 sa kita mo. Okay? So, yung atin pong GSOC, meron din po tayong tinatawag dito na daily income cap. So, paano siya? Pag meron po kayong tatlong lifeline power pack sa A and tatlong lifeline power pack sa B, meron po kayong tatlong LLG tatlong sales matches. Ang income niyo po dito is tatlong 2575. That is what we call our daily income cap. So yun na po yung parang pinaka hangganan, no? Ang kagandahan po, pag daily income cap po ang ating pinag-uusapan, meron pala ditong strong leg retention. Kaya actually, sa ating pong Lifeline marketing plan, wala po siyang splash out. Okay, para po mas maliwanag, ito po yung example ko. So dito po, limbawa, itong nangyari sa iyo. Sa isang araw, ang nabentang power pack Lifeline power pack sa inyong A group ay 4. Sa inyong B group, ang nabenta naman ay 6. Oh. So pagka ganito, ilan po yung matching mo? 4. Tama? 4 ang match mo. So yung unang tatlong 25 equals 75, that is already your daily income cap. Congratulations, abot mo agad. Yung pang-apat po, that already belongs to the daily income cap. Okay? Tapos yung dalawang natira, di ba may natira ka pa pong dalawa na wala pang pares? That will be carried over the following day kasi meron po tayong strong retention rule. Okay? So meron po tayong strong leg retention. Kaya po, technically, hindi po kayo na-flash out. Kasi yung natira, makikarry over sa susunod na araw. Nasusundan po? Okay. Scenario. Ito. Baka may malabo. Ito, marami po tayong example para mas maging maliwanag. So, halimbawa po ang nangyari sa'yo, tatlong Lifeline Power Packs ang nabenta ng A Group. Sumakto, no? Sa kabila naman po ay siyam. Ilan po yung nagpares? O di tatlo. Tama. Tatlong 2575 po kayo. Congratulations. Naabot mo ulit yung daily income cap. What will happen to the remaining? Di ba may remaining po kayo dyan na 6? Yung 5 po, carried over po yan the following day. Kasi di ba meron tayong strong leg retention. So, yung strong leg mo, yung naiwan dyan, ma-carry over the following day, maximum of 5. So, sa susunod na araw, pag may pumasok po sa inyong A group ng tatlo, o di 7-5 kayo ulit. Daily income cap ka ulit. Nasusundan po. Okay. So, ito naman po yung ating last scenario. May pumasok po sa inyong A group, 2. Sa inyong B group, 10. Ilan po yung matching? 2. Kaya 2, 5,000 po kayo. Ngayon, anong mangyayari po dun sa natitirang 8? O yung 8 po, carried over lahat to the following day kasi hindi ka pa naman nakaabot ng daily income cap mo. Gets po? Okay. So, pag nakatatlo ka pala na sales matches or LLG SOC, no, lahat po ng matitira, carried over po up to 5. Okay? Pero pag hindi po kayo nakaabot ng tatlong LLG SOC, lahat po ng matitira, lahat po yun carried over the following day bilang waiting. Nasusundan? Okay, sige. So, feeling ko klaro naman ano? Oo, parang konti ang questions ngayon. So, bigyan ko po kayo ng konting example.
kung magkano po ang pwede niyong kita pag nag-upgrade. For example po, meron kayong 5 standard accounts. Lahat po yan may mga leaders na sa baba. Mga masisipag, mga active na mga dealers niyo po. So, ang ginawa mo, lahat yan in-upgrade mo. Binilhan nyo lahat ng Lifeline 2 boxes. Okay, Lifeline products ng 2 boxes. So, ang nangyari, yung A and B group mo ng account 2, na-excite. Nag-talk agad ng Lifeline. Nakabenta po sila ng 3 sa A, 3 sa B. Magkano po ang kita ng account 2 nyo? Meron po siyang 325, 75 po siya. O, sumunod na araw naman po, yung A group ng account 3 nyo, may bentang 2 Lifeline Power Pack. Yung account 1, napansin nyo po, kikita ng 225. Yes. Sunod na araw, yung A group ulit ng account 3 niyo, nakabenta ulit ng 2 Power Pack Lifeline. So, ang first account niyo po, kikita ulit ng 225 power. Sumunod na araw, may benta po yung inyong fourth account A group ng 2 Lifeline Power Pack. So, ang mangyayari, si account 3, kikita na po ng 225, 5,000 si account 3. Si account 1, kikita ulit ng 225. 5,000 ulit si account 1. No? Next day, may pumasok po 4 na Lifeline Power Pack sa iyong grupo. Magkabilaan ni account 2 at magkabilaan ni account 5. Magkano kita mo? O may cheque ka kay account 2, 25. May cheque ka ulit kay account 5, 25. Meron ka pang cheque ulit sa account 4. Magkano? 5,000. Tama. May cheque ka ulit sa account 3. Magkano? 5,000. May cheque ulit ang account 1, 5,000. Magkano po ang total na chineke nung 5 accounts mo? Nasa 47,500 pesos. Pwede? Dahil nag-upgrade ka. So sayang po, kung hindi nag-upgrade, wala niyan. Kung ano nakukuha mo last year na 1,515, yung pa rin na makukuha mo this year. Pero pag ikaw nag-upgrade, hinataw ng grupo mo ang Lifeline marketing plan, o dagdag yan sa kita mo. Kaya po sa mga dealers na, lagi ko, ito po para na akong sirang plaka, mag-upgrade po kayo kasi ito, klarong-klarong dagdag na sa kita natin na standard na 1,515. Madadagdagan po kayo ng 7,500 a day. Sa isang linggo, that is 37,500. Sa isang buwan, that is 150,000. Sa isang taon, milyon. 1.8 million. Kaya please mga apps, mag-upgrade. Kasi kung mag-upgrade ka, madadagdagan ka ng 1.8. Kung hindi ka mag-upgrade, walang magbabago sa kita mo. Same, same. Sayang. Di ba? Sayang. Kaya please mag-upgrade. No? So, ito po yung mga guidelines natin for upgrading. Uulitin ko po, ang pang-upgrade po natin, Fit and Go, Mighty Complete, and Mighty Burn. Hindi po kasama si Cola Jelly. Lahat ng standard accounts, pwede pong i-upgrade. Kasama po yung mga S 2.0 packages. Di ba meron po tayong Venture, Commerce, tsaka Enterprise. Kung nag-avail po kayo noon at na-activate sila, di ba po standard rin yung mga yon. So pwede po silang ma-upgrade. Ang hindi po talaga kasama sa upgrading is Titanium, Platinum, and K-Line. Meron po tayong duration for the upgrade. Hanggang March 31 lang po. So wag po kayong magpaabot. Ha? Kasi minsan kakadelay, nalimutan. Hindi na natuloy nakapag-upgrade. Tsaka wag nyo rin pong isipin yung ngayon. Kasi sasabi mo sa akin, hindi ako mag-upgrade. Wala namang bumibili ng Lifeline sa grupo ko. Ngayon yun. This January yun. Pero baka iba na ang takbo ng grupo mo after 1 year, after 2 years, after 5 years. Hindi natin masasabi. 'Di ba? Baka after 3 years, lahat ng mga nabebenta ng grupo mo puro Lifeline Power Pack. Kaya dapat nag-upgrade talaga mga apps, no? Kasi hindi natin alam kung ano mangyayari in the future. Pag itong hinataw nila, Lifeline, puro Lifeline, manghihinayang ka, mainggit ka, sabi mo, "Ay,
nag-upgrade sila, oh. Meron silang additional. Ako, hindi ako nag-upgrade. Wala ako. Right? Kaya please mga apps ha, mag-upgrade. No? And then, ang upgrading effect, it takes place sa susunod na cut-off. Ibig sabihin sa susunod na Tuesday, doon po nag-e-effect yung ating pong upgrade. And then last, lahat ng hindi po Lifeline account, upgraded man or Lifeline registered, hindi po sila kikita sa Lifeline marketing plan. Okay? Inulit lang po yan. Kasi marami po nagtatanong sa akin, Upline, kung titanium pala yung account ko, may pumasok ng Lifeline sa A, may pumasok ng Lifeline sa B, di ba may 1.5 po yun? Ang sagot, wala. May 2.5 ba? Wala rin. Waiting mo ba yon? Hindi rin. Klaro po? Kasi titanium account eh. Ang kikita lang sa Lifeline marketing plan ay yung Lifeline upgraded, yung mga standard na na-upgrade, o kaya yung talagang iniregister as Lifeline. Kasi di ba pwede naman mag-register Lifeline Power Pack agad? Tayo, 4. Yung mga baguhan, 20. O, applicable lang po yung Lifeline Power Pack sa mga Lifeline registered or Lifeline upgraded. Clear? Okay, paliwanag ko lang po sa inyo mga appliance ang upgrade days. Wednesday to Monday, pwede po mag-upgrade. Kailan po mag-effect? Tuesday. So kung Monday po kayo nag-upgrade, kailan po mag-effect? Bukas. Tuesday. Kung Wednesday po kayo nag-upgrade, kailan po yung effect? Sa Tuesday pa rin. Gets niyo po? Friday kayo nag-upgrade. Nagbayad kayo sa office or sa product center Friday. Kailan po mag-e-effect? Tuesday. Lagi pong Tuesday ang effect. Kasi yun po yung ibig sabihin ng the upgrade will take effect at the next cut-off. So ibig sabihin, appliance ganito. Nag-upgrade ka ng Wednesday. Thursday, Friday, and Saturday, may mga downlines po kayo na bumili ng Lifeline Power Packs. Ang tanong, sa darating na tsekehan, 24, meron ka bang LLG SOC? Anong sagot po? Wala. Wala pa. Why? Nung 15, nag-upgrade ka. Kailan mag-e-effect yun? Sa 21 pa. Eh, di ba yung mga grupo mo namili na ng 16, 17, 18? Kaya, hindi mo po yun waiting. Hindi mo rin po yun 1.5. Hindi mo rin po yun 2.5, 2.5. Klaro po ha. Kaya, agahan po natin ang pag-upgrade. Kahit wala pang bibili, no? Huwag kang maging sigurista. Kasi baka sa sobra mong sigurista, ma-miss out niyo po yung kita. Okay pa? So last po para sa mga upgraded Lifeline accounts. Hindi po ito hindi po to applicable sa mga Lifeline registered. Para lang po to sa mga Lifeline upgraded. May dalawa po tayong status sa ating account. Yung una, ito po yung nakasanayan natin, yung 1515. 'Di ba para po manatiling active dun po sa ating standard account, ang kailangan po merong GSOC. Meron ka dapat 1.5. Tapos simula sa huling 1.5 mo na cheque, mauusog ulit ng 1 year ang active status mo. Di ba ganun po ang rule? Tapos pag walang cheque na inactive yung account, bibili po kayo ng power pack, any power pack. Tapos gagamitin nyo po yung seller, yung inactive account. So meron pa rin po yon sa Lifeline upgraded. Pero may pangalawa pa po tayong babantayan na status. Ito po yung ating Lifeline upgraded status. So ang kailangan pala natin, kung Lifeline upgraded ka, is dapat sa loob ng 1 taon, kung kailan po kayo nag-upgrade date, kung kailan po kayong araw nag-upgrade, bago mag 1 taon nun, dapat maka-sponsor tayo ng isang Lifeline Power Pack. Okay? Ang tanong sa akin, upline, kahit na marami akong LLG SOC, marami akong 2525, linggo-linggo may 2525 ako, kailangan pa rin ba mag one sponsor a year? Ang sagot, yes. Kasi ang active-inactive status ng upgraded Lifeline ay nakabase po
sa sponsorship. Dapat may isa siya na ma-sponsor na Lifeline Power Pack per year. Per year. Hindi po per month, per year. Kaya alam ko po kayang-kaya natin lahat ito. No? So, paano po kung nalimutan mo, nakaligtaan mo, nag 1 year anniversary na yung Lifeline upgraded mo, hindi ka nakapag-sponsor, iba't ibang heads ang ginamit mo pang sponsor. Gusto mong i-activate para magkaroon ka ulit ng 2525? Of course, yes. 'Di ba? Ang gagawin lang po ay bibili ka ng product to activate the inactive Lifeline upgraded account. Anong product ang bibilhin? Isang Lifeline Power Pack. Hindi po siya registration, hindi po siya dealership. Wala po itong reg form. Ang ibibigay niyo po siya cashier ay activation ng inyong Lifeline upgrade status. So purchase of power pack siya, magbabayad ka ng 10,999 pero hindi siya registration ng power pack. Walang pangalan po ito. Walang tao na i-fill up natin yung pangalan. Kasi activation lang talaga siya ng ating Lifeline upgraded status. 3 months lang po yung binigay sa ating grace period. Pag hindi mo pa ulit magawa, yung account niyo po babalik sa pagka-standard. Forever. Okay, forever. No? So, 1515 na lang po yung magiging GSOC. Wala na pong 2525. Lahat ng papasok sa'yo ng mga Lifeline Power Packs in the future, 10 years, 20 years from now, no? Wala na po yung 15, wala po yung 25. Hindi rin po yung rating. Klaro po? Okay. So, dyan po tayo nagtatapos, mga upline. Sana po naging maliwanag ang paliwanag ko po sa inyo. Ano? So, do not delay, upgrade today. Para ikaw po, kitain mo rin ang 5.4 million na para sa iyo dito po sa ating Lifeline Marketing Plan. Thank you. Great morning, everyone. Salamat po.